Okay, Kuya A, good evening. Good evening po sa lahat. May tatlo po akong katanungan po. You go ahead. Yung una pong katanungan ko po, ano po ba yung stand natin po yung sa ano? Alam po yung stand natin sa intercession of saints. Naningingi tayo ng intercession sa saints na at least yung panalangin natin ay, or mag-pray tayo sa saints para yung panalangin natin ay madala din doon sa Panginoon. Ang tanong ko naman po, kapag yung sa mga patay, kunwari mama mo, papa mo, lolo at lolo mo, ano po yung stand sa church noon po? Stand sa intercession of the saints, no? Hindi sa Dalawang- saints po Ano pinakatanong mo? Intercession sa mga patay. Kunwari po, namatay, lolo. Kunwari, lolo mo. Ay, lolo mo hindi patay na. intercession. Bro. Yung sa mga patay, hindi intercession ang tawag doon. Kasi ang intercession natin para yan sa mga santo at sa mga buhay. Mm. Ang sa mga patay, ang turo sa simbahan sa kanila, binibigyan natin sila ng perennial link of charity. Pagmamahal na walang putol. No, na kahit na nasa kabilang buhay na sila at kasi hindi naman natin masasabi na automatic yung mga mahal natin sa buhay ay nasa langit na agad. No? Yes. So, Yes. we assume na nasa purgatory sila. So, ang turo ng simbahan, kinakailangan natin silang ipanalangin para mabilis ang kanilang purification kasi nasa states of purification sila, Purification. no? Okay. At the present time. So, Yes. yung panalangin natin sa kanila, hindi intercession yon. Hindi intercession ang tawag doon kasi ang intercession para yun sa mga buhay natin. We can intercede with everyone, no? To anyone. We can intercede and to the saints na nasa langit. Doon tayo makahingi ng intercession. Pero sa mga patay, hindi yun intercession. No, yun ay sa CCC natin, perennial link of charity. Link of charity. Okay. Yes, no, so walang putol na pagmamahal natin sa ating mga mahal sa buhay at sa mga kakristyanuhan na kaisa natin sa pananampalataya na nasa purgatorio. Kasi ang kanilang estado doon is nililinis sa pamamagitan ng apoy, no? At Yes, ang isa sa nakakatulong diyan para mapabilis ang kanilang paglaya doon, mapabilis ang kanilang purification through prayers ng mga Buhay. taong buhay. 'Yon, kasi sila sa Militant kanilang church. sarili, yes, the militant church, sila sa kanilang sarili, hindi na sila pwedeng manalangin para sa kanila. But they can pray for us. Yan ang turo ng simbahan, no? They can pray for us, no? But they cannot pray for themselves, for sa kanilang sarili. So ang kanilang inaasahan, yung kanilang inaasahan, panalangin ng mga militante na nasa lupa at ang panalangin ng mga triumphant, yung mga nasa langit. So, yun kasi ang essence of mystical body of Christ. The mystical body of Christ is composed of three elements, no? Yung militant, suffering, and triumphant. So, yung triumphant and militant, tutulong yun sa mga suffering souls na sa purgatory para mapabilis ang kanilang purification. Maganda so, po yun yung ang sinabi mo. simbahan. Sorry po. Yes. Sorry po, Sir Jenre. Maganda yung sinabi mo, yung they can pray for us. Actually, andun papunta yung point ko kaya parang ginamit ko yung term na intercession. Kasi may ano lang kasi kami, relative na nag-share lang siya na pumunta siya sa sementeryo kasi malaki daw yung problema niya. So, nangihingi siya ng prayer doon sa mama at papa niya kasi patay na. Parang yun. Kaya yun lang yung parang pinaka-gist ng tanong ko. Kaya parang ginamit ko yung term na intercession. Pero parang sinagot mo na they can pray for us. So they can pray for us. Yes, they can pray for us. So meaning if we go to the cemetery, tapos parang nanalangin tayo sa mga patay na please pray for us. So they can do that. Ilagay na lang natin sa ganitong perspective, bro, no? Okay. Mas need nila yung panalangin natin kaysa tayo ang humingi ng panalangin nila. So, wag natin silang nasa kahirapan na sila ngayon no? Okay. So, yung will nila ngayon na alam nila na ayaw nila na mapunta tayo doon. Kasi nasaan na nila, nasa loob na nila yon. Sila na doon. Okay. Tayo naman dito, instead na bigyan pa natin sila ng pasanin, tayo na.
kailangan natin silang mapalaya doon sa purgatory. Huwag naman tayong masyadong sa baga pabigat na nga pabigat na tayo sa kanila, di ba? So, Magandang sagot po yun. Magandang oh, sagot po yun. yes, Yung new perspective, maganda po yan. Yun. yeah, ganun Yun na yung lang parang, na. Kung sa baga, yun yung sa ating parang sarili, tanong na tulungan. hinahanap ko po galing from the authority. In a way, Yes. authority pa yun. Klaruhin lang natin, hindi kami authority, ah. Hindi, compared naman po, actually po, compared naman po sa akin, po ako, actually po, yung nga, yung parang relative ko, kinausap ko na ukol doon about that issue. Nag-i-insist kasi siya na, yun nga, yung stand niya na gusto kong pumunta doon para mag-pray. Ang sa akin naman, why don't you pray for the saints? Yung sa mga parents natin, we pray for them. We go to the saints or we go to Mama Mary. But for the dead, we pray for them. Yun yung parang argument namin doon. But so, parang kinaro ko lang kung sa ano. So, Galing from people who are more knowledgeable than I. ayun. Yun na lang, medyo katanggap-tanggap yun kaysa authority, bro. So, okay. Sige po. Okay. Sana Okay, naunawaan mo yung sagot ko, bro, no? By the way, baka No, maghanap maganda yung mga ng points mo po. Maganda po yung points mo. Maganda yung mga points mo. Okay. yes, kasi biblically, kung maalala mo yung parables ni Christ, no, na yung sabay namatay yung mayaman at yung Si mahirap, Lazarus. si Lazarus at yung mayaman, Mhm. oo. 'Di ba? Nung namatay yung dalawa, si Lazaro napunta kay Abraham. Yes. Tapos yung mayaman napunta sa tinawag na hell. Yes. Pero theologically, pag hell, hindi ka na pwedeng humingi ng panalangin at wala ng beatific vision, di ba? Kaya may mga komentarista na yung napuntahan ng mayaman na yung mayaman na yon, ang napuntahan niya, probably purgatorio yon. Bakit? Mayroon pa siyang beatific vision eh. Di ba? Sa account ni Lucas 22. Then, nung nakipag-usap siya kay Father Abraham, nanalangin siya na papuntahin mo si Lazaro dito, i-ano mo yung kanyang kamay sa tubig, kanyang daliri sa tubig at ilagay sa kandila kasi sobrang init dito sa kinalalagyan ko. Sabi ni Father Abraham, hindi kasi mahabang panahon ka nang nabuhay sa mundo, wala kang ibang ginawa. O di anong naging panalangin niya doon? Pwede ba papuntahin mo yung si Lazaro sa mundo, pabalikin mo para sabihan aking mga kapatid? Di ba? May concern sa kapatid niya. Yes. Na sabihan na magbago kasi napakahirap ng kalagayan ko. So in that sense, in that way, andun yung concept na pwede pa silang manalangin sa atin. Okay. Maganda rin yung point mo sinabi na instead na we ask for their prayer kasi parang naging pabigat pa tayo sa kanila. We give them prayers. We pray. Yes naman, no? Kasi malis so kasi nasa state of kasi sila ngayon, nasa state of purification. No? So talagang mahirap yung kalagayan nila at according sa libro ni Bishop Laramuro, ang pinakamahirap na dinaranas ng mga kaluluwang nasa purgatorio ay yung wala out sila sa presence ni God. They are longing for the presence of God. Talagang wala silang mahagilap doon na presensya ng Diyos. Yun daw ang pinakamahirap at pinakamasakit. Yes. Agree po. Okay, so yun lang yung sagot ko, bro. Maraming salamat sa tanong.